Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time at manonood. Just click na lang yung Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung po today's video, Idol Rapi Tulfo na ungusan na ulit itong si BP Sara. Yan guys, yan ang mainit na balita na kakalabas lang sa Pulse Asia survey from March 6 to 10. So, naungusan niya itong si Rapi Tulfo, nitong si BP Sara. So, yung kanyang nakuha guys, maliit lang naman. Actually, maliit lang na porsyento rin. From 35% ang nakuha ni Rapi Tulfo at 34% itong si Inday Sara. Kung titignan natin, 1 point lang guys. Ang kanyang lamang, 1% lang. Pero kumbaga sa basketball, di ba? 1 point is 1 point, panalo pa rin siya. So, kung ngayon ang maghahalalan, panalo si Rapi Tulfo. So, yan guys. At ang pumangatlo, di ba? Sa kabila ng naging tahimik na siya pagkatapos ng 2022 election dahil natalo nga rin siya bilang presidente. Itong si Leni Robredo. So, talo pa rin siya ng 2022 at ngayon nakakuha pa at pangatlo pa siya guys. 11%. So siguro ito yung mga kakampig wave, no? Yung mga talagang bumoto sa kanya na sumuporta kay Leni Robredo. At pumangapat pa itong si Amy Marcos na nakikita naman natin ngayon guys. Kontrabida sa administrasyon ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos. Kaya maraming nagagalit ngayon sa kanya na mga Marcos loyalists, even yung mga Duterte loyalists, dahil nga nagsalita doon si Baste, di ba? Na tigilan mo na ang paggagamit sa aming pamilya. Kaya ngayon guys, sa survey, number 4 siya. Pero sa senador, pabagsak na siya. At itong si Manny Pacquiao, yan, nakahabol pa. Pambansang kamo. Manny Pacquiao, 3%. Nakakuha pa siya. At sumunod itong si number 1 senador, Idol Robin Padilla. Number 6 naman siya. Ang sumunod sa kanya itong si Risa Ontiveros, na si Idol pala 2.0% siya. Lisa Ontiveros 1%. At itong si Martin Romualdez 1% din or less than 1%. So guys, siya ang mainit na bagong latest ng presidential election. So ano sa tingin nyo guys? Bakit kaya itong si BP Sara noon, di ba? Naalala nyo, napakalakas nito sa survey. Napakalayo nitong si Idol Rapi Tulfo sa mga nakaraang survey. Pero ngayon, bakit naungusan niya na? Ano kaya ang nagiging dahilan? Sa survey kasi guys, dati, di ba? Itong si Inday Sara malakas sa lahat ng region, Luzon, Visayas at Mindanao. Pero ngayon lumabas. Pagdating sa Luzon, balance Luzon, at saka sa NCR, nangunguna itong si Idol Rapi Tulfo. Pumapangalawa lang itong si Inday Sara. At nakakapagtaka ito, maraming nagtaka. Pagdating sa Visayas, di ba? Dahil marunong magbisaya itong si Magsibuano, itong si Sara, natalo siya ni Idol Rapi Tulfo. Nanalo lang siya guys sa kanyang baluarte sa Mindanao. Yun lang. Dati kasi lahat to halos siya nakakakuha. Pero ngayon, yun na nga guys, unti-unti na siyang bumabagsak at napupunta na kay Idol Rapi Tulfo. So ano nga ba talagang dahilan? Siguro nakikita natin dahil sa yung Tulfo branding kasi guys, medyo pasimula pa lang yan. Di ba? Kakatakbo lang ng 2022, unang sabak sa eleksyon, panalo kagad. Halos mag number 1 din siya, diba? Number 2 nga yan, kasunod ni Robin Hood Padilla. So nakikita natin siguro dahil yung action ni Idol Rapi Tulfo, unang-unang sumikat siya sa kanyang programa na ipatulpo na yan, diba? Ipatulpo na yan. So yung mga karaniwang tao, diba? Away sa bahay, diba? Away sa mag-asawa, magkapatid, magkapitbahay, magkaibigan, lahat na yata ng away ng magkakapamilya o magkakaibigan at ay napunta na o naisumbong na
kay Tulfo. Kaya sa lalo siyang sumikat. Kaya nga naging number 1 yan guys na vlogger dito sa Pilipinas. Napakalaki ng subscriber na. So, una siguro yung taong bayan naghahanap talaga ng kakampi. So, alam naman natin yan guys dahil nga tayo mga Pilipino, mahirap na bansa, di ba? Maraming hindi magandang proseso yung gobyerno, yung tao umahanap ng kakampi sa kanila. Parang nung panahon dati, di ba, sa mga pelikula, makita naman natin yan guys. Panahon ni FPJ, di ba, tagapagtanggol ng mga mahihirap, sila Ramon Revilla Sr., di ba? Erap para sa mahirap, kaya nanalo yan, di ba? At ang kahuli-huli nga nitong si Digong para sa pagbabago. Kaya sa sumikat. Pero wala naman nagbago guys. So yun na nga, dahil nga itong Tulfo brand ay pausbong pa lang, lalo pa, di ba? Yung kanyang mga kapatid talaga sikat. At sa senatorial number 1 naman itong si Erwin Tulfo at mukhang pumapasok pa itong si Ben Tulfo. Kumpara natin kay BP Sara sa ngayon ay nakikitaan siya. Actually, hindi lang talagang nakikitaan siya. Lahat tayo. Na pagdating sa pro-China, na dumidikit ang kanyang pangalan. Dahil unang-una, wala nga sang comment. Hindi niya kinukondena anumang gawin ng China, kahit buwis-buhay na ang ating mga Navy, Coast Guard, mga mangingisda, wala pa rin siyang comment. At syempre, yung mga controversial na kanyang kinasasangkutan, lalo na yung confidential fund, na talagang nagpabagsak sa kanya sa lahat ng mga halos survey. Lalo na nung nakaraang taon. So, nakikita natin, di ba guys, nag-iiba yung brand ngayon. Tulfo yung lumalabas. Kaya nga may mga picture din, di ba? Nung lumabas lang, itong si Pangulong Bongbong Marcos kasama si Tulfo at kanilang mga asawa, ang dami nagalit ng mga DDS guys. Di ba? Kasi may posibilidad kasi. Lalo na nakita natin, di ba guys, sa survey. Kasi napakaaga ng 2028 election na pinag-uusapan, lalo na nung lumabas na yung tambalos-los, di ba? Kay Martin Romualdez. So kung makikita natin guys, itong si Martin Romualdez, negative o below 1% ang kanyang rating sa Pulse Asia bilang presidential. So malayo sa katotohanan. Kaya nga siguro iniisip nga ng mga ibang expert, kung hindi talaga yan na bubulusok at hindi na yun talaga makakahabol pagdating ng 2020, baka pwedeng gawing manok ni BBM ito nga si Idol Rapi Tulfo, dahil nga kung wala silang may itapat dito ay Sara, malamang si Rapi Tulfo yan. Dahil nga kung nakikita natin guys, medyo matagal pa naman, pero nakikita natin itong si Idol Rapi Tulfo, puro trabaho lang din siya, di ba? Investigador, tulong dito, at hindi siya nakikialam sa national issue na hindi niya binabangga. Yun lang nakikita natin guys, hindi niya binabangga itong si BBM anumang usapin guys, hindi natin siya narinig. Tignan nyo yung Maharlika Pan, hindi natin siya narinig doon. Yung kay Kibuloy, di ba? Hindi rin siya nagsasalita. Member pa siya ni Risa Ontiveros. So, mukhang talagang nagpapalawak ng network itong si Idol Rapi Tulfo. At kung magkaganon nga, at lalo naman natin si Erwin Tulfo, malapit din kay BBM, Martin Romualdez. So, malamang sa alamang. Although malayo pa naman, kung wala talagang mahabol itong si Martin Romualdez na alam natin, at lumabas na may interes ang tatakbo, at kung hindi naabot sa rating, malamang nga si Idol Rapi Tulfo. Kaya binabakbakan na rin ngayon itong si Idol Rapi Tulfo ng mga Duterte, ng mga Duterte supporter. Kaya di na tayo magtataka guys kung lalo pang babakbakan ngayon itong si Idol Rapi Tulfo. So tayo guys, hindi pa naman talaga tayo 100% kay Idol Rapi Tulfo, kasi ang hinahanap natin na wala kay Idol Rapi Tulfo sa mga national interest, na mga usapin, ng mga national issue, hindi siya masyadong nakikialam. Kasi kung mataas ang pangarap mo, lalo na presidente ka, di ba? Hinahangad mo maging presidente, dapat nakikialam ka dyan. Nakikita ng taong bayan ang tayo mo, di ba? Kagaya ni Risa Ontiveros, di ba? Nakikita natin sa West Philippine Sea, talagang naglalabas siya ng statement at matapang ang kanyang mga statement.
Pagdating sa mga kay Kibuloy, di ba? Ganun din. Naninindigan siya kung ano yung trabaho niya sa Senado. Talagang hindi siya tumigil hanggat hindi na ilabas yung warrant of arrest kay Pastor Kibuloy. Alam naman natin na may influensang tao. So, yan ang gusto nating makita pa sa kanya sa darating na panahon na sana nga ano siya sa national issue na kailangan manindigan siya at makita natin ay yung tayo niya sa mga bawat issue na lumalabas sa ating bayan para mapatunayan natin na talagang makaano siya, maka-Pilipino lang siya kasi nakikita naman natin, di ba, tumutulong naman siya sa mga mahihirap. Nakikita naman natin yan. Pero alos mga personal na problema yun. Kaya nga, hinahanapan natin sa ng national issue. So kayo guys, anong masasabi nyo? Tuloy-tuloy na ba ang pagbagsak ni BP Sara? At tuloy-tuloy na rin ba yung pag-angat ni Rapi Tulfo bago at papalapit na election o 2028? Medyo pwede pa nung maraming may mangyari guys. Magbabago pa naman yan. Pero ano sa tingin nyo? Talaga bang ito na lang ang maglalaban, di ba? Tulfo at Duterte? Wala namang iba guys. Sana meron po ang musbong para may choice sa Pilipino, di ba? Makita natin kung sino talaga yung may malasakit at nagmamahal sa ating bayan. Alright guys, hanggang dito naman po. Abangan nyo ang susunod kong vlog. Thank you very much.